Good morning mga kaibigan, mga kalingap. Narito na naman tayo sa ating YouTube channel at gagawa tayo ng panibagong reaction video. At dito sa reaction video natin mga kaibigan, mga kalingap, ay may ipiplay tayong video mula kay Cell TV PH mga kaibigan. Yan po yung ating gagawa ng reaction video. Pero bago yan, i-shout out muna kay Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob, and Ate Edna at sa lahat ng ating mga viewers kay G sa Bicolana, Ate B Considerate, and Mamisti Kayons. Ganon din po dito kay Miss Gingging Vlog 1991. Sana po suportahan natin ang kanilang YouTube channel. So, ang topic kasi ni Cell TV PH dyan mga kaibigan, mga kalingap, ay about doon nga sa inilalab team kay Papa Eds na si Bridget. Yan po yung naging topic niya. At kukunin po natin yung kanyang opinion dyan sa mga bagay na yan. Kasi nga, alam niyo do sa mga naging content ko at sa aking mga live about diyan, sinasabi ko nga dyan, na tayo, papabor lang tayo doon sa love team na yon kung nag-decide na si Kalingap Rob and Kuya Bal, no? Doon tayo mag-susupport. Pero sa ngayong panahon, hindi tayo mag-susupport bagkus iaano natin, sinusuportahan natin yung ginagawang charity work ni Kalingap Edo, mga kaibigan. Diyan tayo nagpo-focus, hindi doon sa mga love team sa ngayong panahon. Kung meron mga nagalabas na ganyang post, mga kaibigan, ay kani-kanila na lang yon. Pero tayo, bilang nandito sa Kalingap, kumukontra ako kasi alam ko nga yung naging epekto. Naging epekto. Apekto na Iba yung salitang apekto at epekto. Alam natin yung naging epekto kay Papa Eds do sa kanyang mga naging pagtulong about dito sa mga naging love team niya, na nakaraang mga love team, alam natin na naapektuhan yung channel ni Kalingap Edo at naapektuhan din yung kanyang pagtulong. Yan yung nakikita natin. Kaya nga sa ngayong panahon kumukontra tayo kasi nga hindi pa naman nakakapag-announce si Kalingap Rob and Kuya Bal. Pero kung talagang announce si Kuya Bal at saka si Kalingap Rob at okay kay Edo na tambalang Bridget at Edo, ay susuportahan natin yan mga kaibigan. Susuportahan natin yan kasi malaking tulong din nga naman yan kay Bridget at malaking tulong doon sa kanyang pag-aaral mga kaibigan. Pero sa akin, kung yan naman ay dumating yung time na na magkaroon talaga ng serye na ganyan, ay hindi para doon sa sinasabi ng ilan na pinagsisilo si Beyonce. Kasi dito sa video na ito mga kaibigan ni Cell TV PH ay sinasabi niya dito na kaya ginagawa ng love team ay para para pagsilusin yung isa. At may sagot niya si Cell TV PH mga kaibigan. I-play natin para naman tayo maging maayos at para sa ganun malaman natin kung dito kasi sa video na ito mga kaibigan ni Cell TV PH hindi natin alam kung sino talaga yung tinitira niya dito, kung sinong mga vlogger, baka yung mga ibang vlogger na hindi naman natin alam at wala namang specific na mga sinasabi diyan. Pero nakikita natin dito ay yung mga fanatic or yung mga viewers ng ni Kalingap Edo ang kanyang sinasabihan dito. Wala naman tong personalan, kung hindi opinion lang natin, opinion lang po natin ito mga kaibigan. At ang makita din ninyo kung ano yung option or yung mga sinasabi at alam din natin kung ano ba talaga yung totoo, 'di ba? Kasi ayan, umopinion sila dito, pero para sa akin kasi for the ngayon, sabi ko nga nung mga nakaraan, hindi na tayo magta-topic about dito kasi nga may channel na rin naman siya, may kuha na rin naman siya, pero kumuha lang tayo ng reaction video dito kay Cell TV PH para malaman din ng mga viewers natin kung ano yung opinion nila about nga dito sa kumakalat na video or na post na may magkakaroon ng tambalang Bridget and Kalingap Edo. Pero hanggang sa ngayon naman ay nakikita natin na wala pang specific talaga. Bakit kamot ako ng kamot? Wala yata akong pulbo, 'di ba? Wala pa namang specific na sinasabi or ini-announce si Kalingap Rob. Kaya tayo bilang nakakakita sa mga nangyayari sa
programa at saka doon kay Kalingap Edo na pagcha-charity ay against tayo na merong tambalang Kalingap Edo and Bridget. Pero kung yan ay darating ang time na a-approve na yan ni Kalingap Rob, susupport po tayo dyan kasi nasa Kalingap tayo. 'Di ba? So i-play na natin mga kaibigan, mga Kalingap, ang video ni Cel TVPH at kayo na ang bahalang humusga at kayo na rin ang bahalang magkomento kung ano ang masasabi ninyo sa mga sinabi ni Cel TVPH. Tara! Media account ay ang intention ninyo dito ay isa lang, malinaw na inggitin, pagselosin at iparamdam kay Beyonce na hindi siya kawalan kay Edo. Yan ang gusto nyo yan ang gusto nyong iminsahe sa inyong mga pa-partner, no? Diyan sa inyong mga social media. So, yan ang malinaw na yung ginagawa ninyo ay hindi naman apektado diyan si Beyonce. Sa totoo lang. Hindi siya apektado diyan yan sa i-thumbnail niyo, i-partner ninyo doon sa lagyan niyo ng magagandang caption na kesyo ito ba ang magandang i-love team kay Edo, ito si ganito ang bagay na bagay. Ang dami niyo yan dami niyo tapos ang ginagawa niyo, nagpipiesta kayo doon sa comment section. Yan ang dapat i-love team kasi hindi dapat yung yung anaconda na yun na walang utang na loob. Araw-araw na ginawa ng Diyos utang na loob. Wala man lang utang na loob sa mga tumulong sa kanila sa umangat ng buhay nila. Memorize na yan sa loob na ng ilang buwan. No? Ganon yung mga sinasabi ninyo. Tapos, konting kibot, nakaabang kayo sa mga galaw ni Beyonce. Asan yung nagsasabing walang views, walang ganito, 1 linggo lang sisikat na hindi pa nga eh. Wala pa man lang vlog eh. Diyos me. Nag-live pa lang yun nang nakatago pa yung kanyang mukha. Tapos may nagwala na dyan at nag-unsub na at hindi na raw magdidepender. Ay, para sa akin, hindi naman tayo kakulangan sa buhay nila, sa totoo lang. Yung mga aayaw dun sa bata, hindi kayo kakulangan sa buhay nila kasi kompleto naman yung bata na yun eh. Kompleto na andyan ang mga sponsor, hindi naman siya pinapabayaan. Kaya akala nyo kawawang-kawawa na si Beyonce? Hindi. May mga sumusuporta sa kanila for financial. Na sila ay hindi magmukhang kawawa gaya ng sinasabi ninyo. Na siya hindi makakapag-aral gaya ng sinasabi ninyo. Diba? Sobra-sobra yung mga ginagawa ninyo. At saka yung mga walang ambag dyan, ang lalakas ng loob nyo mag-comment, magsalita ng hindi maganda sa kapwa ninyo. Para bang may mga ambag naman kayo sa buhay nila? At para bang kilala naman kayo? Kahit mag-criticize pa kayo dyan, wala naman silang pakialam sa inyo. Nagkakasala lang kayo. Sa totoo lang. Na banat kayo ng banat doon sa mga tao na wala namang ginawang kasalanan sa inyo. Hindi ba kayo natatakot sa karma? Diba? Hindi ba kayo natatakot? Yung banat kayo ng banat, pinagkakakitaan nyo na, pinagkakakitaan nyo na nga, binabalahura nyo pa. Mga ganun. Abahoy, matakot naman kayo. Kakapalan na ng mukha yan. At saka dito sa baby boy ninyo, kahit sino pang itandim nyo dyan, wala naman pakialam ang iba sa inyo. Hindi naman artista yung baby boy ninyo. Hindi naman yan politiko. Diba? Ordinaryong vlogger lamang na gustong-gusto nyong pasikatin. Okay lang sana kung minapasikat nyo sa maayos na yung pagbablog, yung sa charity kasi doon naman sila nakilala. Hindi eh. Pinaparisan nyo ng kung sino-sino. Hindi na kayo naawa dyan. Masyado nyo tinutorture yung ng utak ng tao, no? Imbes na kayo ay makatulong sa inyong iniidolo, kayo mismo yung nagdidiin sa totoo lang. Kayo mismo yung nagdidiin sa idol ninyo. Akala naman ninyo ay nakakatulong yung mga ginagawa ninyo at magpo-post kayo ng picture tapos doon kayo hindi kayo magkamayaw ng kapapanglait, kapapagsalita ng hindi maganda doon sa kabilang kampo. Sarili nyo lang yung pinaglululoko nyo, pambira kayo. Kasi kahit saan natin dalhin, walang ginawang masama si Beyonce. Pinagtanggol lang nila yung sarili nila at nadurog sila, naapakan sila nang dahil sa inyo. Ngayon lumaban lang yung tao, yan ang totoo, lumaban lang yung tao, pinagtanggol ang sarili nila sa mga katulad ninyong mga halimaw, mga hayok sa Diyos, mga hayok sa content, at mga taong wala namang ambag, pero kung makapagsalita nun sa kapwa, kala mo sila yung bumuhay doon sa tao. Kala mo naman may mga, kayo kumbaga sa Bisaya, na amoy bilis sa ilang kinabuhi. Wala, uy. Nagsasalita kayo ng mga panlalait. Tingnan nyo nga yung mga sarili ninyo. Meron yang mga uugod-ugod na, hoy. Konti na lang yung buhay nyo, magrosaryo na lang kayo, oy. Yung pambas kayo dyan, ng pambas dong sa tao na wala namang ginawang masama sa inyo. At lalong-lalong walang ginawang masama sa Kalingap ang pamilya na yan. Aber, ano ang pinagpuputok ng butsi ninyo? Na kesyo nag-tridor. Anong trinidor? Yung pagpapatulpo? Saan sila lalapit? Wala silang malapitan. So, dyan nga mga kaibigan, mga Kalingap, sinasabi ni Cel TVPH na hindi apektado si Beyonce kung magkaroon ng love team
itong si Kalingap Edo, hindi man lang siya maapektuhan. Siguro nagkakausap sila na, na ni na Beyonce at saka itong mga ito, kasi hindi naman niya masasabi na hindi siya maapektuhan kung hindi masasabi noong ni Beyonce dito sa kanyang mga reactor na hindi ako apektado diyan. Ano? Hindi yun masasabi nun, kasi alam naman natin mga kaibigan, mga kalingap, na nagkaroon din ng mga damdamin itong dalawang ito, at hindi, kung matutuloy man itong love team na to, ay meron na talagang specific mga kaibigan, na meron din talagang sama sa loob. Pero dito sa sinabi ni Cell TV PH ay hindi talaga magiging apektado si Beyonce, or hindi, ibig sabihin ko, hindi man lang masasaktan at hindi man lang magsisilos dito si Beyonce. Ibig sabihin mga kaibigan, may pruweba siya. At alam niya na hindi talaga maapektuhan kasi nasabi niya 'di ba? Nasabi niya. 'Di ba? Hindi naman natin masasabi na ganong bagay kung walang nagsabi sa kanya. Ibig sabihin, baka sila may mga communication, nagkakausap-usap sila na hindi apektado si Beyonce dito sa ano na to, sa lumalabas na mga magiging kalab team ni Papa Eds. Is correct, as para sa akin, okay lang yun. Walang magagawa tayo mga kaibigan, at hindi naman natin pinipilit, at hindi naman din hangarin siguro nung mga nag-post ni na Kuya Jens na pagsilusin yung kabila. Kasi ang nakikita ko kasi dito sa ginagawa ni Kuya Jens na pagpo-post ng mga picture or nagsusurvey siya, para din kay Bridget, para doon sa beneficiaries, at hindi para pagsilusin yung kabila. No, yun yung nakikita ko. Oo, doon sa mga comment section nga mga kaibigan, merong bashing. Merong bashing at mga sinasabi na kung ano-ano. Pero doon sa hangarin ni Kuya Jens, hindi ko binibigyan ng kahulugan yun na para pagsilusin yung kabila. At dito sa sinabi ni Cell TV na walang atraso o walang ginawang masama si Beyonce doon sa Kalingap, ipinaglaban lang niya yung kanyang sarili. Ang sa akin dito kasi mga kaibigan, mga Kalingap, ang totoo dito, kung yan ay naayos ng personal, is mas maganda. Hindi ganyan kalawak ang pangyayari. Pero wala na, nandun na yung mga pangyayaring yon. Hindi na natin mauulit yon, at hindi na natin ma-rewind yung mga nangyari sa ating buhay. 'Di ba? Hindi na natin ma-rewind yan. Hindi naman tayo hindi man tayo nagbabase doon sa mga kasi naging masilimuot na yung pangyayari at masyadong malalim na yung mga pangyayaring ito. At ngayon nga nagkakaroon ng bashing dito sa kabila at dito sa kabila. Pero sabi nga natin, may depender si Beyonce, at meron din namang nagtatanggol dito kay Kalingap Edo. At ang nagtatanggol kay Kalingap Edo ay yung mga legit viewers, mga kaibigan. Kasi nga, sa tingin ko, katulad ko, na may pakiusap na nga si Kalingap Edo na stop na or tama na, kasi apektado rin siya, ay pinagbibigyan natin siya. Yung mga nasa labas na mga reactor, hindi natin yan mapipigilan mga kaibigan. Hindi natin sila mapipigilan kasi sila nakilala. 'Di ba? Diyan sila nakilala. At diyan sila nakakuha ng revenue. Kaya hindi natin mapipilit yan na i-stop na o magkaroon pa ng agrumento. Alam ko na sa ngayong panahon ang nag-aaway-away ay itong side na to at saka bilang side na to. Pero para sa akin kasi wala na. Kasi ano pa ba naman yung namin doon? Total hindi rin tatapik si Kuya Bal dito, kahit na madalang na niyang masasabi, kasi nga wala na. Kahit ano pa ang gawin natin, hindi na natin ma-rewind yung mga pangyayari. Hindi na natin dapat sisihin. 'Di ba? At kung siguro magkakaroon ng love team si Kalingap Edo, ay huwag po nating isipin na yun ay para ipagsilusin yung kabila.
yun po ay para doon sa beneficiaries at hindi naman po natin inisip yung mga bagay na yan at iwan ko lang to sa mga ibang viewers kung iniisip yung mga bagay na ganito na kaya gusto ninyong magkaroon ng love team si Kalingap Edo para magsilos yung isa. Hindi po na natin iniisip yan kasi wala na eh. Kahit ano pang mangyari silos wala na. Wala na po kasi ando na sa malayo eh. 'Di ba? At saka maraming humahadlang. Kaya para sa akin, yung ginagawa ni Kuya Jins ay para yun kay Bridget. At kung yun ay matuloy, susuportahan natin. Pero kung hindi matuloy at yan ay haka-haka pa lang ng ating mga viewers, ay dito tayo. At saka, isa pa, si Kalingap Edo, wala pa mang love team yan, kilala na yan. At yan ay kilalang tumutulong. At sabi ko nga, noon pa hanggang ngayon ay sikat po yan si Kalingap Edo. Yun lang po ang masasabi ko and maraming salamat sa inyong lahat.